tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Oh, minom ka lang pare. Huwag bahala. Marami akong pera ngayon. Paano ka nagkakaroon ng maraming pera, pare? Repairman ka lang ng isang cellphone repair shop. Mayaman ang nobya ko, pre. Kaya para akong nakasandal sa pader. Yan naman, pre. Ganyan rin lang na may kayang nobya mo. Ayaw bang pakasalan? Kailangan siguro mo ng future mo. Anong ibig mong sabihin, pare? Pakasalan mo na siya, pare. Parang pera niya at kayamanan niya, magiging pera mo na rin. Ayoko nga, pare. Hindi ako naniniwala sa kasal-kasal na yan. Kaya na hindi ka naniniwala sa kasal, importante, maisiguro mong sarili mo na hindi ka na maghihirap. Paano kung nag-away kayong dalawa? Paano yan? Hindi maghihiwalay kayo. Saan ka dadamputin? Sa kangkungan? Samantalang kung kasal kayong dalawa, lalo na't may anak kayo, kahit maghiwalay kayo, may habol ka pa rin sa pera niya. Pwede mo pa rin siyang pagkapiraan, pare. Alam mo, pare, yung pag-iwalay na sinasabi mo, yan ang hinding-hindi mangyayari. Dahil mahal na mahal ko si Denya. Mamamatay na yun pag hiniwalayan ako. Hindi mo pa rin masasabi yan, pare. Dahil hindi mo hawak ang sitwasyon. Parang may katwiran si Paring Karoy. Bakit ba hindi ko na i-secure ng future ko? Tama. Bakit ngayon ko lang ito naisip? Marami rin lang kung alam sa cellphone at pagre-repair lang din ng mga cellphone na sira. Bakit hindi na lang ako magpatayo ng sarili kong cellphone store? Ako pa ang boss. Sinabi ko na nga ba't babalik-balikan mo ko eh. Ayop ka kasi sa kamay. Saan ba tayo pupunta ngayon? Wala akong pera eh. Problema ba yun? Ang problemahin mo ay kung paano mo ko palilikayahin sa araw na ito at ako nang bahala sa lahat ng gagastusin natin. Talaga? Oo naman. Saan ba ang gusto mong punta natin? Ikaw nang bahala. Basta ang importante ay mapaligaya mo ko. Yun nga po ako bilib sa inyo, Chupaing. Magaling kayong magpatawa. Siguro kaya ninyong napangasawa si Tita Miling dahil magaling kayong magpatawa. Ay nako, sinabi mo sa itsura kong ito, kinuha ko lang talaga sa pagpapatawa kung bakit ko napasagot at napangasawa tong si Tita Miling mo. Dami-dami kaya niyang manliligaw.
Kaya lang, panay seryoso. Kaya ako tuloy na Kenkoy ang sinagot niya. Ako naman, hindi na nag-agsaya ng oras. Agad ko siyang niyayang pinakasalan. Kaya hayun, napatanga yung mga mas gwapo sa akin. Kaya ikaw, kung gusto mong mapasagot ang nililigawan mo, gayahin mong style ko. Ay nako, huwag mo ngang ipagtulakan sa pag-asawa yang si Carlo at wala pa sa isip niya ang pag-aasawa. Siya nga naman, Kaloy. Bakit ba hindi ka pa nag-aasawa hanggang ngayon, ha? Bakit mo ba tinatanong ang bagay na yan sa kanya, ha? Personal na niya yan. Huwag kang basta lang nagtatanong sa personal na buhay ng tao kung hindi siya ang kusang nagbubukas ng paksang yan. Siya nga po pala, Tita Miling. Okay na ba talaga kayo? Oo, ito nga't si Delia lang ang hinihintay namin eh. Nilalakad na kasi ni Delia ang releasing paper namin para makalabas na kami ng ospital. Hindi na po ako magtatagal. At babalik pa po ako sa trabaho ko. Ikaw kasi, kung ano-ano ang tinatanong mo doon sa tao, umalis tuloy ka agad. Talagang aalis yun kaagad dahil may trabaho pa siya. Siya nga pala. Siguro naman ay magtatanda ka na ngayon. Mami, Daddy. Ayan na pala ang anak mo eh. Kumusta? Makakauwi ka na ba ang mami mo ngayon? Oho. Mami, yung bili ng doktor ha, huwag kayong lumabas ng bahay kung tanghaling tapat para hindi na kayo babalik dito sa ospital. Narinig mo, Mileng. Hindi lamang kaming dalawa ng anak mo ang nagbabawal sa iyong manatili lamang sa loob ng bahay, kundi maging ang doktor. Hoy, kayong dalawa. Huwag niyo nga akong gawing parang bata. Narinig ko ang sinabi ng doktor. Ang sabi niya, huwag lumabas ng bahay kung tanghaling tapat. Ay, naku, wala na talaga tayong magagawa sa mami mong ito, Delia, dahil laging may palusot. Basta lang, Mami, ha? Bawas-bawasan ninyo ang pagiging marites ninyo para hindi kayo nauobligang lumabas ng bahay kahit tanghaling tapat. Oo na. Magigibang bakura lang naman ang tao eh. Siya nga pala, Daddy. Parang nakita ko si Carlo na lumabas dito sa kwarto ni Mami. Siya ba yun? Oo, anak. Si Carlo yun. Hinahanap ka nga eh. Ho? Hinahanap ako ni Carlo? Oo, anak. Hinahanap ka ni Carlo. Ay, salamat naman at nakauwi na tayo dito sa bahay. Sa totoo lang, ayokong manatili ng matagal doon sa loob ng ospital. Yung amoy, ay nako, nasusuka ako. Kung ayaw mong bumalik pa sa ospital, huwag matigas ang ulo mo kasi. Oo na. Ang kulit-kulit nito. Yan ka magaling ang kumontra sa pagtutuwid namin sa iyo ng anak mo. Siya nga pala. Maiba ako ng usapan. Bakit ba sinabi mo kanina na hinahanap ni Carlo yung anak mo? Hindi naman niya hinahanap pa. Sarap nga ng pagtawag niya sa pagpapatawa ko eh. Sinabi ko lang yon para mapansin niya si Carlo. Ano? Nagsisinungaling ka sa anak mo para lang mapansin si Carlo? Kung yun bang paraan para mapansin niya si Carlo bakit hindi? Teka nga muna.
Bakit kailangang mapansin ng anak mo si Carlo? May kinakasama na siya. Yun na nga may kinakasama na yung anak mo. Nagsasama na sa isang bubong ng walang basbas na kasal. Sa bagay na yan, huwag na nating pakialaman ang buhay ng anak mo. Dahil buhay niya yon. Hindi ako natapos din ng isa na namang araw. Oo nga, ano? Timar naman si bossing nito. Marami naman tayong may intriga sa kanya. Oo nga Tayo itong nagpapakahiram pero siya naman paupo lang. Ini-enjoy yung pera na pinaghihirapan natin. Siyempre, siyang bossing ng cellphone store na to. Hindi naka-sitting pretty lang pero kumikita. Alam mo, pre, naisip ko na yung sinabi mo Ano yun, pare? Yung tungkol sa pagsisecure ko ng future ko. Talaga? Makakasalan mo na si Delia. Kunin mong ring bira ng anak ko, pare, ha? Hindi sa parang naisip ko na pagsisecure ng future ko, pare. Paano? Ikaw na itong nagsabi, tayo ang nahihirapan pero si Bossing paupo-upo lang pero tumatanggap ng perang pinaghihirapan natin. Anong ibig mong sabihin? Magpapatayo na rin ako ng cellphone repair shop ko, pare, para may sarili akong pwesto. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko. Hindi bihirong halagang pera ang kapil para dun sa repair shop na iniisip ko. Kailangang maniwala siya sa pag-arte ko para makuha ko sa kanya ang perang kailangan ko. Hi, sweetheart! Oh! Hi! Oh, bakit ganyan naman ang mukha mo? Parang malungkot ka. May problema ba? May problema ka, no? O, anong problema mo? Sabihin mo para masolusyonan natin. Ay, nako. Ang lalim namang buntong hininga yan. May problema ka, no? Wala na akong trabaho. Ano? Bakit? Paano nawalan ka ng trabaho? Tinanggal ka? Hindi Ako pang matatanggal sa trabaho ang galing-galing kong mag-repair ng cellphone. Kung ganon, bakit ka nawalan ng trabaho? Nagsara kasi ang cellphone repair shop na pinagtatrabahuan ko. Ano? Oo, kaya paensya ka na muna kung ikaw na muna yung babayad nitong apartment na inuupahan natin. Ha? Nahiya nga ako sa iyo Ikaw na yung nagbabayad ng tubig at kuryente tapos ngayon, pati itong apartment ikaw pa rin ang magbabayad. Naisip ko kasi sina daddy at mami. Ako ang gumagasto sa lahat. Alam ko naman yun Nag-iisip ko ng paraan para hindi magbabago ang arrangement natin sa gastos. Ano? Kung mapapautang mo ako ng pagpuhunan ko, bukod sa mababayaran kita, ako na rin ang magbabayad ng lahat ng gastusin dito sa bahay. Ang ibig ko sabihin, ako na rin ang magbabayad ng tubig at kuryente. Yun, kung papayag ka.
Eh, saan ba natin ilalagay ang ref na to, Miling? Dyan sa may gilid para hindi na ako lalakad pa ng malayo. O, dahan-dahan kayo. Mabigat yan. Mabigat. Naipitag pa ako. Aray. Ano kayang Dahan-dahan. ginagawa ni Dito. Tita Miling? Ang dami-daming grocery sa harapan. Sa balkonahin ng bahay nila. At yung ref ay nilabas O, nila. teka. Natutumba na yung ref. Dahan-dahan naman. Kaya ko na. Tutulungan kong nagbubuhat ng ref. Mga pare, sandali lang at tutulungan ko kayo. Sige. O, Carlo, nako. Mabuti dumating ka. O, sige nga. Sasama. Mas mabuting tulungan mo itong mga inupahan kong magbubuhat nitong ref. Talaga palang mabigat. Sige po. Kasi naipit yung pa ko kanina. Dito. Oh, ito. Nakaposisyon na ako. Saan ba namin nilalagay ang ref na to? O, dito. Para malapit lang sa akin. At hindi na ako kailangan pang pumunta sa kusina para kumuha ng malamig na inumin. Dito na ba? Sweetheart, Oh, sweetheart. Narin ka na pala. Hindi kita napansin. paano mo ako mapapansin eh? Tambak agad ang customers dito sa pwesto mo. Unang araw pa namang, ang dami-dami na. Oo eh. Bawi ko kagad yung isang araw kong upa ng pwesto sa unang araw ko pa lamang dito. Teka, baka gusto mo akong papasukin. Halika, pasok ka. Wala ka bang pasok ngayon sa call center? Nakipagpalitan ng shift sa akin yung kasamahan ko. Hmm. May emergency kaya pumayag naman ako. Teka, kaya mo ba ang trabaho dito? Kasi mag-isa ka lang. Baka gusto mong kumuha ng makakasama mo. Gusto ko sana, kaya lang baka hindi pa kakayanin. Huwag kang mag-alala. May tindahan naman si Mami at Daddy. Baka hindi na muna ako magbibigay sa kanila. At yung ibibigay kong allowance na para sa kanila, yun lamang ang ipangsasahod mo sa kukunin mong repairman. Kawawa ka naman kung mag-isa ka lang dito. Naku, napakabait mo talaga, sweetheart. Wala na talagang masasabi sa'yo, kundi salamat. Ganyan kita kamahal, Jojo. Ibibigay ko lahat ng magpapaligaya sa'yo. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Hindi ho yata kayo nawawalan ng customers. Bihira kasi ang tindahan dito sa atin. Kaya naisipan namin ng asawa ko na magpatayo ng tindahan. Mabuti naman ho pala at naisipan ninyong magpatayo ng tindahan. Hindi na ako pupunta doon sa malayo. Yun kasing anak ko. Lagi na lamang kaming binibilhan ng groceries namin at stocks. Dahil dadalawa lang naman kami dito at dahil lagi akong umaalis ng bahay, kaya tuloy, naisipan ng asawa ko na magpatayo lamang ng maliit na tindahan para daw may babantayan ako at hindi na ako mangangapit bahay pa. Okay yung Tita Miling. Dito na lamang ako bibiling lagi sa iyo. Abay, dapat lang. Ano pang silbi ng pagiging magkapit-bahay natin kung pupunta ka pa doon sa malayo para mabili? Ay siya nga pala. May iba ako ng usapan, Carlo. May itatanong sana ako sa iyo. Yun ay kung sasagutin mo. Kung ayaw mo namang sagutin, okay lang. Maiintindihan ko. Ano po yun, Tita Miling? Hindi sa nakikialam ako sa personal mo, no? Pero gusto ko lang kasing malaman kung may nililigawan ka na.